Okay, so ang daming magagandang mid-range phones na nagsilabasan ngayong 2025. Sobrang higpit ng labanan ngayon, kasing higpit nung gravy sa KFC. At dahil marami nga dyang malulupit, pagandahan ng promo, may mga bagsak presyo, ang hirap ng pumili ng sakto para sa'yo. Itong videong to, ang sakto sa'yo. Marami akong nasubukan sa iba't ibang mga brands, so ipapakita ko sa inyo yung mga sulit ngayon, mga naka-sale, at pati na rin yung mga dating flagships na presyong mid-range na lang. Also, 500k subs na nga rin pala tayo, so maraming salamat at bilang pambawi, mamaya, tapusin mo tong video dahil may pamigay ulit tayo. Okay, so start na tayo at umpisahan natin dito sa Samsung Galaxy A56 5G. 24,990 pesos ang SRP nito, pero ngayon, pwede na lang nating makuha for just 18,490 at panalo talaga tayo sa presyong yan. By the way, ilalagay ko yung link ng mga phones na sasabihin ko dyan sa may YouTube Shopping tab. So, click nyo na lang yan kung interesado kayo. Lahat yan legit at ako mismo bumibili din sa kanila. So, balik tayo dito sa A56. Unang-una, maganda yung software or yung One UI ng Samsung, madaling gamitin, maraming features, at solid din yung update policy. Sa less than 19K, bibigyan nila tayo ng 6 na taon na updates at 6 din na major Android upgrades. So, aabot to hanggang Android 21 and by that time, feeling ko hindi pa rin tapos yung ginagawang kalsada sa amin. Sure, posible na after 6 years, hindi na siya ganun ka-smooth, pero most probably magiging capable pa rin sa pag-run ng mga pang-araw-araw nating apps like social media since may ibubuga din naman yung chipset. Exynos 1580, 8GB of RAM and 256GB of internal storage, and yung Antutu benchmark score na nakuha ko dito ay lumagpas din ng 900,000 points. Yung display, 120Hz Super AMOLED na rin, at alam naman natin yan pag Samsung, tingkad ng kulay, gandang panoorin ng videos, naka-dual speakers na rin, at maganda yung tunog for a mid-range phone. Design at build panalo rin since naka-Corning Gorilla Glass Victus Plus yung harap at likod, aluminum frame tsaka IP67 water and dust resistance na rin. Okay din yung battery life, hindi lang talaga siya yung sobrang kunat. Nasa 15 hours yung screen on time sa PCMark battery test. Mas mabilis na rin yung charging ngayon at 45 watts. Tapos yung camera naman, well, hindi siya yung may best camera setup sa listahan natin ngayon, pero kung makukuha nga natin to ng naka-promo, hindi na talaga masama yung camera performance. Lalo na't may 4K video recording na rin sa front-facing camera. Para naman sa mga cons, kumpara sa iba, medyo mas makapal pa ng konti yung side bezels. Wala ring 4K 60fps video recording, hindi maganda yung ultra-wide camera kung nagamit ka niyan, at umiinit din sa mga demanding na applications like gaming, so hindi ko rin may re-recommend sa mga hardcore gamers. Still, for less than 19,000 pesos na lang ngayon, sulit na sulit tong phone na to, at para sa akin, pinaka nagdala dyan yung software support. Kung hindi ka naman natuwa dito sa A56 dahil gaming or performance-centric phone ang hanap mo, check mo tong Poco F7. Maganda kasi talaga yung specs nito para sa presyo, 24 to 26K yung SRP, pero yung early bird promo nila starts at 19,499 lang, and expect natin na mas bababa pa yan habang tumatagal. Ganun naman yung style ng Poco, Snapdragon 8S Gen 4 chip, UFS 4.1, LPDDR5X memory, and papalo din ng 2 million yung Antutu benchmark score kapag in-enable natin yung ultimate mode, so pang malakasan din talaga. Kahit mga graphic intensive games, malalaro mo rin ng maayos dito at highest graphics. Mas malapad na rin yung display ngayon, so saktong-sakto kasi malapad. Na rin ako, mas malapad na rin ako. 6.83-inch AMOLED, 120Hz resolution, as usual, very smooth, very responsive, solid din for watching contents, good sounding speakers, yung camera naman, not bad na rin para sa isang performance-centric phone. Panalo yung design at build kasi glass yung likod, naka-metal frame, Gorilla Glass 7i sa harap, at may full IP68 rating na rin. Best feature nito para sa akin yung battery, 6,500 mAh at more than 17 hours yung screen on time sa PCMark battery test, 90-watt fast charging na rin, mabilis lang mag-charge. Tapos yung software support naman ay 6 na taon na rin with 4 major Android upgrades. Umiinit nga lang talaga to, so kailangan mong partneran ng phone cooler sa mabibigat na games. At para sa iba pang mga cons, pwede nyo na lang ding panoorin yung full review ko para dito. Singitan ko naman kayo ng isang old flagship na nasa mid-range pricing na lang ngayon, iPhone 13. Nasa 22K plus na lang to ngayon pag may voucher. Sa mga nag-comment sa full review video last time,
Yes, brand new at legit yung mga stores na nilalagay ko dyan sa may description. Alam ko naman na marami ng Android phones ngayon na may mas magandang specs at para sa karamihan, mas worth it kumpara dito. Pero para sa mga gustong mag-iPhone sa medyo limitadong budget, pwedeng-pwede pa naman. Panalo pa yung performance, maganda pang panoorin ng videos, malakas yung speakers, glass back, metal frame, IP68, tsaka may Apple logo. So kahit ubus na yung sweldo mo, hindi masyadong halata. Pwera na lang kung wala ka laging ambag sa inuman. Video quality, isang panlaban pa rin ng iPhone dito. Medyo marami na nga lang ding drawbacks na sinabi ko naman lahat sa full review video. Isang malupit na pasabog naman ng Infinix ang GT30 Pro. Again, ito yung official tournament phone para sa MPL Philippines Season 16. So, kung matalo ka pa rin sa ML, hindi na yan lag, kundi wag. Wag ka na maglaro. Marami rin talagang bumili kung titignan natin yung numbers sa mga online stores. Starts at 13,999 yung SRP. Nung unang labas, 11,999 yung promo price with free gaming kit pa. Nung huling chinek ko, nasa 13K plus pero kahit na ganon, sulit pa rin. MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, 1.4 million ang Antutu benchmark score. And hindi naman siya yung mala flagship gaming phone na kaya yung consistent 60 FPS sa mga highest graphics ng Genshin Impact. But for the price, solid na talaga yung performance. Swabe sa mga titles like Mobile Legends, CODM, HOK, at siksik na siksik din sa mga gaming features. May shoulder triggers, may bypass charging, gaming aesthetics with LEDs. Nag-offer pa rin sila ng free gaming kit hanggang ngayon. Double check nyo na lang din kung maaabutan nyo pa. Naka 144Hz AMOLED na rin, dual speakers, camera performance is decent, mabilis namang mag-charge at may wireless charging na rin. Medyo kahinaan nga lang nito yung battery life, hindi ganun kakunat at sasapat lang din for a day of flight usage. Malamang pa nga kailanganin mo ng power bank kung mabigat yung paggamit mo. Also, umiinit tulad lang din sa ibang mga gaming phones ngayon. But overall, siksek ang isang salita para sa phone na to. Ang daming features para sa less than 15K na presyo. Now, kung ang hanap mo naman ay flagship gaming phone experience sa mas mababang presyo, as in yung gaming phone talaga na may shoulder triggers, may bypass charging, gaming aesthetics at iba pang mga gaming features, pwede mong i-consider itong Red Magic 10 Air. Snapdragon 8 Gen 3, full screen AMOLED display, solid speakers, siksik sa gaming features, olats nga lang yung camera performance ng selfie cam dahil nga under display, tsaka hindi pwedeng walang kapartner na phone cooler kapag mabigat yung lalaruin mo kasi umiinit talaga ng sobra. Sa sobrang init nga, nangitim ako. Dati pa pala yan. Pero sabi ko nga sa full review video ko nito, yung mismong user experience ko dito ay halos parehas lang talaga sa mga mas mahal or latest na flagship gaming phones. Itong next na i-recommend ko naman sa inyo ay hindi ko pa talaga nagagawa ng full review video pero natest ko na at tingin ko one of the best mid-range phones to kung balanse ang hanap mo. OnePlus Nord 5. Starts at 24,990 pesos to. Vouchers, pwede nyong i-check sa YouTube Shopping. Ngayon na lang ulit ako nakapag-test ng mid-range OnePlus phone and nakakatuwa kasi nagustuhan ko talaga. Sa performance, naka Snapdragon 8S Gen 3, may 8256 and 12512 variants. 1.4 million ang Antutu benchmark score, so swabing-swabe na yan sa mga less demanding titles like 120 FPS ng Mobile Legends. Pag mga demanding games, kailangan pa nating mag-adjust ng settings, pero kung hindi ka naman hardcore gamer, solid na yung performance. Ang ganda rin kasi ng software. Oxygen OS with 6 years of update policy. Display natin dyan, 144Hz AMOLED na rin. Smooth, maliwanag, ganda ng kulay. Naka-dual speakers, camera performance, goods din. Wala nga lang talaga siyang dedicated telephoto. So, hindi kagandahan kung nag-zoom tayo. Pero bawing-bawi naman sa front-facing camera kasi may 4K 60fps video recording dyan. At yan yung isang bagay na hindi rin natin basta-basta nakukuha sa ibang mga kapresyong phones. Yung battery and charging dito, sobrang panalo. 6,800 mAh battery capacity with 80 watts of fast charging speed. Full review tayo soon, so sana abangan nyo rin. Pero yun nga, ang ganda ng pagkakabalanse ng OnePlus sa mga features ng phone na to, kaya may re-recommend ko. By the way, mention ko lang din itong nating phone 3A Pro. Ito naman yung may magandang camera setup sa mga mid-range phones natin dito since may dedicated telephoto na rin. Performance, hindi sobrang lakas but honestly, ramdam mo talaga yung pagiging magaan at smooth ng nating OS dyan. Very unique looking phone din, umiilaw-ilaw pa. For sure, pag may ganap kayong tropa tapos nilabas mo to,
may mapapatanong dyan na, uy, anong phone yan? Tas sasagutin mo ngayon ng, wala to. Kasi nga, nothing, wala. Corn. 27K plus pa rin yung presyo nung huling kita ko. So wala pa masyadong discounts but overall, solid mid-range to from nothing at hindi na rin talaga tayo talo dito. Next natin itong Poco X7 Pro at eto talaga yung paborito ng marami at hanggang ngayon, sobrang hirap pa ring talunin. Promo price nitong nakaraan ay 13,899. Kung kukuha kayo, mas maigi na yung 12256. 1K lang din naman kasi yung idadagdag and para mas pang matagalan na rin. Best feature nito para sa akin ay yung battery. 6,000 mAh silicon carbon battery yung gamit nila dyan. And kahit hindi pa rin siya yung super kunat talaga, at least hindi na siya yung Poco phone na medyo mabilis malobat. Mabilis din mag-charge, IP68 rated. Sa performance, 4nm MediaTek Dimensity 8400 Ultra, LPDDR5X memory and UFS 4.0 storage. Solid yung performance, isa sa pinakamalalakas sa ganitong price. No problems ka na dyan sa mga games like ML, CODM, and HOK. Very smooth. Mag-a-adjust pa rin tayo ng graphics sa mga demanding titles, pero hindi na rin para magreklamo para sa ganitong budget. Thermals dito, okay din naman. Of course, depende pa rin yan sa room temperature nyo. Sa display naman, naka 120Hz AMOLED na rin tayo with 1.5K resolution. Solid din for both gaming and watching videos. Speakers, goods din for the price. Camera performance, hindi na rin masama. At sa cons naman, limited pa rin sa 1080p yung front-facing cam. No eSIM support. Ads and bloatwares, present pa rin. Parang feelings mo kahit ayaw na sa'yo, present pa rin. But kung susumahin lahat, sobrang panalo tayo sa presyo nito ngayon at makikita nyo rin naman na marami talagang bumibili online. Mamaya meron akong dalawang phones na more than 40% yung binaba sa presyo. Singit ko lang muna para sa mga naghahanap ng flagship level performance sa upper mid-range na presyuhan. Poco F7 Ultra ang isang choice natin dyan. 32K plus na lang to ngayon and naka-latest flagship ka na from Qualcomm, Snapdragon 8 Elite chip. The usual setup ng Poco, malakas yung performance para sa presyo, magandang display at speakers. Battery life, hindi kalakihan yung upgrade, 5,300 mAh lang, hindi pa silicon carbon battery yan. So hindi siya katulad ng ibang mga 2025 phones ng Poco na naka 6,000, 6,500 mAh battery na. Mabilis yung wired charging speed at may wireless charging na rin. Camera setup is good and may telephoto cam. However, dahil na rin sa iba nilang phones tulad ng Poco F7, hindi ganun karami yung bumibili since malakas na rin naman yung mga yon. Okay, so eto na nga yung dalawa pang susunod natin na bagsak presyo talaga at napansin kong marami ring bumili nitong nakaraan. Redmi Note 13 Pro Plus. Dating 21K yung 8256 nito and ngayon, pwede na lang nating makuha for just 11K plus. So, halos kalahati na lang talaga and brand new din yan ha. Sa official store din yan ng Xiaomi, MediaTek Dimensity 7200 Ultra chip, 700K plus yung Antutu score nung tinest ko so may ibubuga rin talaga. Ang ganda rin ng design, sosyalin, tapos IP68 rated and may Gorilla Glass Victus protection. Isa sa mga pinagmamalaki ng Xiaomi dito nung launch ay yung 200 megapixel camera and dahil nga 11K plus na lang ngayon, panalo na talaga tayo dyan. May 4K 30fps video recording ka na rin and I suggest na panoorin mo yung full review ko para dito kasi marami talaga akong photos and videos na kinuha dyan. 120Hz curve AMOLED display, solid din. Dual speakers, battery life hindi na masama, panapat na sa isang buong araw na gamitan and bawing-bawi naman sa 120 watt fast charging speed. Kung ita-turn on mo yung boost charging sa settings, 20 minutes plus lang para mapuno. 4 years din yung update policy dito with 3 major Android upgrades. May mga sinabi akong cons sa full review video ko nito, pero dahil nga sa bagong presyo, 11,100 plus, sobrang dali na lang palagpasin ng mga bagay na yon. Yung mga ginawa niya lang sa'yo, ang hindi mo dapat palagpasin basta-basta. Panat na naman! Isa pang bagsak presyo ngayon, itong Poco F6 Pro. Ito yung flagship ng Poco last year na nasa 29K, yung 12,512. And ngayon, 17,499 pesos na lang. So yung 17K plus mo, naka 12 gigs of RAM and half a terabyte storage ka na. Snapdragon 8 Gen 2 na rin yung gamit na chipset. Mahigit 1.5 million yung Antutu benchmark score. Palag kahit sa mga demanding na games, lalagyan mo nga lang din ng phone cooler pag hapit talaga. Panalo yung display and speakers natin dyan. Ang ganda ng build, premium
looks, premium feels, naka-glass back and metal frame. Battery natin dyan, saktuhan lang din for a day of use. Yung charging speed ang mabilis, 120 watts. Camera performance para sa presyo ngayon, goods din. So yes, hanggang ngayon flagship killer pa rin yung datingan ng phone na to. Okay, so 500k subs giveaway tayo. Poco F6 na 12512 variant, kulay black. Obvious naman kulay black. Okay. Ang kailangan lang gawin, comment mo yung pinakasulit na mid-range phone para sa'yo ngayong 2025. Random bunot ulit tayo, so wala na pong sana manalo or mga paawa effects sa comments. Kasi kung awa lang yung labanan, baka manalo pa ako. May dalawa pa akong ipapamigay sa Facebook and TikTok naman. So follow nyo rin kami doon. Huwag nyo na rin pong subukan yung mga AI-generated comments at pakitapos na rin tong video kasi very exciting din yung huling dalawa. Ito namang last two phones na i-mention ko dito ay wala pa ring full review dito sa channel pero nasubukan ko na, so more on pasilip pa lang to, pero ang ganda ng first impressions ko sa mga to. Una, Honor 400 Pro. Pagkabukas ko pa lang, flagship na kaagad yung datingan sa akin ng design at build. Very premium yung phone. Kung makakapunta kayo sa mga mall para i-check, mas magigets nyo yung sinasabi ko. Camera niyan, may mga samples na rin ako and so far, na-impress ako sa selfie camera. 200 megapixels din yung main cam. May 3x telephoto. Naka-Snapdragon 8 Gen 3. Flagship yan last year. So may expect natin na malakas din. 120Hz AMOLED and 6,000 mAh na rin yung battery na meron pang support for 100 watts of fast charging, 32,999 yung SRP. Alam ko may mga pre-order freebies din, so link na lang din dyan sa may YouTube shopping tab. At abangan nyo rin yung full review ko para dito. Gamit ko na rin ngayon, so kwento ko sa inyo yung experience ko sa susunod. Tecno Pova 7 Ultra para naman sa mga naghahanap ng budget gaming phone. Mukhang maganda rin yung ino-offer nila dito. Under embargo pa ngayon, August 8 pa magiging available. Nakita ko na yung promo price and as usual, palong-palo na naman yung Tecno, but more details na lang din sa full review. Minention ko lang kasi baka interesado kayo, iniisip nyo kung dapat nyo bang abangan, and masasabi ko na yes, dapat nyo rin talagang abangan. Okay, so yun na yung listahan natin para sa mga sulit mid-range phones so far. Sana nakatulong to sa pagpili nyo. Nasa description lahat ng links. May mga extra vouchers din dyan from YouTube. Kung naghahanap ka ng malupet na gaming tablet, click mo lang to. At para naman sa S25 Ultra versus X200 Pro, click mo lang to.